Hello po mga bata, ako po si Ate Xiaomi Alonda Banatan at ang kwento po natin ngayon ay may pamagat na kagat ng ahas at ang memory verse ay mula sa Marcos chapter 11 verse 22 na nagsasabi, at pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. At ang mensahe ngayon ay sinasamba natin ang Diyos kapag may pananampalataya tayo sa Kanya. Naranasan na ba ng iyong mga magulang na gawin ang isang bagay na hindi mo gustong gawin? Siguro hindi mo maiintindihan kung bakit gusto nilang gawin mo ito. Ngunit sinusunod mo sila dahil may pananampalataya ka sa kanila. Naniniwala kang gusto nila ang pinakamabuti para sa iyo. Magbusa pa tayo dahil ang bayan ng Diyos ay nasa disyerto sa loob ng 40 taon. Ang mga Israelita ay minsang nasa gilid ng lupang pangako dahil pinili nilang sumuway sa Diyos at hindi maniwala sa Kanya. Naglibot sila sa ilang, ngunit hindi niya sila pinabayaan araw-araw sa loob ng 40 taon na iyon. Meron silang mana na makakain. Meron silang tubig na maiinom. Ngayon muli, ang mga Israelita ay malapit na sa lupang pangako, kaya malapit na nilang makita ang malamig na mga lambak at lunti ang parang. At naisip nila na hindi patas na gumugol sila ng 40 taon sa disyerto. Nagreklamo sila sa isa't isa. Pagkatapos, nagsimula silang magreklamo kay Moises. Bakit mo kami inilabas sa Ehipto? Para lang ba mamatay sa ilang na ito? Nagreklamo sila, walang tubig, walang tinapay at pagod na kaming kumain ng mana. Hindi nila pinahahalagahan ang ginawa ng Diyos para mapanatili silang ligtas. Hindi sila masaya sa paggugol ng lahat ng oras na iyon sa mainit na maalikabok na disyerto upang matuto ng higit pa tungkol sa Diyos at alam na ang kanyang mga paraan ay palaging mabuti. Muli nilang inakusahan ang Diyos na nagdulot ng kanilang paghihirap. Kaawang-awang si Moises, narinig niya ang lahat noon. Sinubukan niyang ituro ang pangunguna ng Diyos. Sinubukan niyang ipakita sa kanila ang maraming paraan na inilagaan sila ng Diyos, ngunit hindi sila nakinig. Tila ang tanging magagawa nila ay magreklamo. Sa wakas, nagpasya ang Diyos na alisin ang kanyang proteksyon at hayaan silang makita kung ano ang mangyayari. Ang mga makamandag na ahas na nanirahan sa disyerto ay agad na nilusob ang kampo at marami sa mga Israelita ang nakagat. Sa halos lahat ng tent ay may namatay o namamatay. Walang ligtas mula sa maapoy na kamandag ng ahas. Sa sandaling makagat ay agad silang namatay. Hindi nagtagal ang mga tao upang makita kung gaano sila naging mali. Kami ay nagkasala nang kami ay magreklamo laban sa iyo at sa Diyos. Sinabi nila kay Moises. Mangyayaring nakiusap sila na ipanalangin na alisin ang Diyos ang mga ahas. Nanalangin si Moises at dininig siya ng Panginoon. Sinabihan siya ng Diyos na gumawa ng tansong ahas at ilagay ito sa isang poste. Kung ang mga nakagat ay titingin sa tansong ahas ay mabubuhay sila. Ginawa ni Moises ang ahas ayon sa sinabi sa kanya, at ang mga taong tumingin dito ay pinagaling ng Diyos. Ngunit ang ilang mga tao ay walang pananampalataya sa Diyos. Pinili nilang hindi sundin ang kanyang mga tagubilin na huwag tumingin sa poste. Dahil hindi sila sumunod sa Diyos, ay hindi makapagpagaling sa kanila, kaya sila ay namatay. Ang ahas sa disyerto ay simbolo ng pagkamatay ni Jesus para sa ating mga kasalanan. Ang metal na ahas mismo ay walang kapangyarihang magpagaling. Ang pananampalataya sa Diyos ang nagbunsod sa Kanya upang pagalingin sila. Pagkaraan ng maraming taon, tinukoy ni Jesus ang sarili niyang kamatayan ayon sa Biblia.
kung ano ang sinabi niya, kung paano itinaas ni Moises ang ahas sa ilang. Ngayon din naman ang anak ng tao na si Jesus ay kailangang itaas upang ang bawat sumasampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Ang ating pananampalataya kay Jesus na itinaas sa krus ay tumutulong sa atin na malaman si Jesus ay namatay upang tayo ay mabuhay kasama niya magpakailanman. Kaya manampalataya sa Diyos at naniwala sa sinasabi ng Biblia. Muli ako po sa Ate Honey na nagsasabi, unahin natin palagi ang Diyos. Hanggang sa muli, paalam!